mga kababayan, ito po ang Kababayan LA, ang programang nagtutuloy sa inyo sa inyong pagkakakilanlan bilang mga Pilipino sa atin pong pagkakaalam sa kulturang Pilipino, while at the same time helping you guys to survive and thrive here in the US. Ako po si Janelle So, ang inyong kababayan dito sa Los Angeles, at ito naman po ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Laigo, Editor-in-Chief of Weekend Balita. Magandang hapon sa iyo. Maraming nangyayari ngayon sa Asia, no, Janelle, no? At ibabalita nga natin, isa na namang earthquake ang nangyari sa Indonesia. Magandang hapon po sa inyo, gayon pa man. Gayon, ang nangyari nga ang malaking paglindol sa Indonesia, Ronnie, nakakalungkot pero nakakabahalang balita din because this was also the same place kung saan lumindol at nagka-tsunami in 2004. At pinag-uusapan mo dyan, 220,000 people killed noong 2004. Ito kahapon, ng umaga, Wednesday, sa Indonesia na naman po, kung saan po yung na-wipe out na town na yata yung Banda Aceh kung sa tawagin nila, nagkaroon na naman ng earthquake. Noong 2004, 9.1 po ang magnitude. Ito po kahapon, 8.6, napakalakas po. At hindi lang po yan, another 2 hours later, another powerful earthquake, 8.2 po ang nangyari po sa lugar na yan. At dahil nga sa nangyari sa 2004, kung saan matapos ang lindol ay nagkaroon ng malaking tsunami, there was also a tsunami scare this time, Ronnie, pero parang ang sinasabi, wala naman daw bang warning? Merong warning, actually nagkaroon ng konting maliit na tsunami, ang mga 3 feet lang yan na nangyari ngayon, kahapon, ibig ko sabihin. Ito naman, kasi ang earthquake na ito, hindi katulad ng 2004 na kung saan isang plate ay talagang umangat, kaya nagkaroon ng malaking tsunami. Ito, sideways daw ang pag-earthquake na ito. So, yung dalawang plate, sideways ang galaw. So, hindi masyadong naapektuhan ang karagatan mula dyan sa nakapaligid sa Banda Aceh. Gayon pa man, Ronnie, sinabi mo nga napakalakas na lindol at maging aftershock, and in fact, it was felt even as far as Thailand, kung saan ang mga building po sa Bangkok ay nag-sway, maging sa Indonesia, sa India, sa Kenya, sa Malaysia, naramdaman itong mga paglindol na ito. Oo, yung mga bayan na yan, mga bansang nakapaligid dyan sa Indian Ocean, ngayon po, kasi noong 2004 may nangyaring ganyan, so naglagay na sila ng mga buoy, ng mga tsunami warning. So, mga tao po, makikita po natin kung may video tayo, Janelle, makita nila, nagkakagulo talaga kahapon, hindi nila malaman kung saan sila pupunta, ginagrab nila mga pamilya nila, kung hindi nila alam kung saan sila talaga patungo. Pero of course, like the tourists were advised to go to higher grounds kasi nga napakalakas na lindol niya, nakakatakot talaga yan. At gaya nung nangyari ng 2004, nagkaroon ng takot, na malaking fear that there would be another tsunami, Ronnie, that will come their way. Very quickly, bakit palaging lumilindol sa Indonesia? Of course, yung area na yan, although Indonesia, yung Indian Ocean is different, there are what you call Indian plates and Eurasian plate. Doon naman sa Pacific Ocean, tinatawag nating Pacific plate, na tinatawag pa nating Ring of Fire, na kung saan marami rin nangyayaring earthquakes at saka mga bulkang pumuputok. Alright. Ronnie, sa iba namang balita, ito pa, isa pang nakakabahalang balita. Ang mga nurse daw na nakakatapos sa Pilipinas ay mukhang mahihirapan ng kumuha ng trabaho dito sa Amerika hanggang sa taong 2020. Kasi noong araw, may tinatawag tayo dito sa United States na tinatawag nating Schedule A immigrant visas, na kung saan every year yata 50,000 special visas were granted to physical therapists and nurses na mga foreigners, at marami dyan mga kababayan natin, mga nurses ang nakinabang. Ang nangyari nga, nagproduce na pagkadami-daming nurses sa ating bayan, naging nurses meal nga yung ibang eskwela dyan. Ngayon, napapansin nila masyadong marami na, wala namang visas patungo dito sa Amerika kasi nga tinigil na ng Congress na yung tinatawag na Schedule A nurses visas. And speaking of immigration, we're gonna have immigration update for you in a little while. Kasama po si Attorney Alison Aquino ng Aquino and Law Firm. But Ronnie, thank you so much for that news. Siguro mabibigyang linaw din yan mamaya sa ating immigration update. And for our third story of the day, ito isa pang nakakaalarma, there are studies now linking ang dental x-ray sa brain tumor.
Oo nga, no, a new study done by Yale University, alam naman natin, sikat na eskwela yan, ano. Apparently, those who are being x-rayed, ano, dental, ano, x-ray, ano, every year, may mga incidents at baka magkaroon daw kayo ng brain tumor, brain cancer pa nga, no, na kung saan yung, alam naman natin yung pag ina-x-ray tayo, pag nagpunta sa dentista, yung kinakagat natin yung film. Yes. So, delikado yan. At kahit na yung daw x-ray sa mouth, nakaka-apekto rin daw yan. May mga risk yung sa pagkagat daw natin, mga 3 times yata na magkakaroon tayo ng ganung risk. At yun naman din daw mouth, multiple, like twice the threat na magkakaroon tayo ng brain tumor. So, ina-advise na ng mga dentista na kung saan magkaroon daw sila ng konting evaluation at baka nga itigil na itong yearly dental x-rays na ito na ginagawa sa atin at sa ating mga anak. Yes, you know what? Let us talk about that because the American Dental Association guidelines call for children to get one x-ray every 1 to 2 years and teens to have one every 1.5 to 3 years and adults every 2 to 3 years. In fact, ako, every time I go to the dentist, which is twice a year, na-x-ray dahil the dentist can see. Oo nga, at makikita naman ng ating mga manonood dyan kung gaano kaganda ang ngipin mo, no? Ako naman, hindi ako nagpupunta basa-basa. So, nagulat din ako sa ganitong bagong study na ito kasi nga, alam naman natin ang x-ray, alam na natin may mga epekto na hindi natin malaman sa ating mga katawan. At ito nga, mukhang nagkaroon ng survey about more than 1,000 patients na ginawa nila. At ito nga, bagong study. So, delikado nga yata yung pag magkakaroon na tayo ng yearly o ikaw nga baka naman twice a year ka nagpapa-x-ray dyan nga. So, medyo bawasan mo yan. May radiation levels kasi. So, Ronnie, kailangan ngayon naman ang i-research natin kung paano matanggal yung epekto ng mga nakaraan na. Oo. Diba? Hopefully naman kung magpapatingin ka, wala naman sigurong, brain tumor yan na nangyari sa iyo. Sa iba mga kababayan natin, nagpapa-x-ray palagi. Biglang natakot. Anyways, Ronnie, thank you so much for sharing those stories with us. Saan pa kami makakakuha ng mas marami pang balita? Of course, sa aming pong pahayagang Weekend Balita po at saka US Asian Post. And of course, ang aming pong website, balita.com at usasianpost.com. Punong-puno po ang balita.com ng mga iba't ibang mga balita maging dito at maging abroad. Also, there are videos. Also, there are blogs. Also, there are columns. A lot of things to read. www.balita.com. Thank you so much, Ronnie Ligo, for sharing those stories with us. More power to you. Maraming salamat po. Okay. Meanwhile, sa pagbabalik ng Kababayan LA Immigration Update, don't go away.